Muli, magandang umaga mga ka-okay! Yes, good morning po sa ating lahat. And welcome muli sa ating second episode ng Off the Boot series, Women Empowerment, special for this month of March. Palakpakan naman natin muli ang ating mga kababaihan. So this is our second episode. Earlier, we have interviewed Police Lieutenant Mary Ann Sadaba with Police Master Sergeant Rosalind Ferrer. But by the way, magpapakilala kami muli. I'm DJ Claire from 97.5 ng Wake Up Show, 6 a.m. to 9 a.m. Monday to Friday. And ako naman po si DJ Luna, ang naririnig po ninyo every Saturdays and Sunday, 3 p.m. to 6 p.m. po sa programang Weekend Senti. Yes, good to see you, DJ Luna. Good to see you, DJ Claire. Eto na nga, may kasama na naman tayo muli mga powerful women ng ating Olongapo PNP officer. So, kilalanin naman natin sila. We have Police Captain Jonalyn Dabokyag from the Special Action Force SAF. Ayan, palapakan naman po natin siya. Dati, Kasama pa rin. Ayan, ibang dila pa rin natin yan. And we also have Police Master Sergeant Maria Novella Adolfo. Ayan, palapakan naman po natin siya. Guys, these are very, very elite women yung mga kasama natin right now. Meron tayong from SAF and meron tayong investigador. Medyo natakot ako kayo, baka mabunyag ang aking mga sikreto. Di ba wala naman tayong ginagawa illegal? Okay, so, kamusta naman po tayo mga madam? How is Olongapo City? Okay naman po eh. Bali, sa Olongapo naman, peaceful naman po ngayon. Medyo okay naman yung trabaho ng mga kapulisan natin. Yung mga kapulisan natin, they are doing their job. And maraming salamat po sa syempre, guide ng ating city. And sa personal lives naman po natin, kamusta naman? Well, very busy po ngayon, no? Lalo na ngayong Women's Month, especially sa mga station. Malapit na din ang Sumbak. So, talagang piniprepare na po ng mga kapulisan ng Olongapo ang aming mga personnel para po sa nalalapit na Sumbak. So, talagang busy po talaga. Kailangan nating lagi maging flexible sa anumang oras. Yun lang naman talaga. Flexible. Yes. So, thank you so much. So, everybody, let's get started para makilala pa natin more ang ating mga kababaihang kapulisan. Okay po, ready na po ba mga ma? Ready na! Parang kinakabahan ng mga ba? For unang katanungan po natin, syempre po yung medyo madali muna. Sige. Ano po yung nag-inspire po sa inyo na pumasok sa Philippine National Police? Unahin po natin si Police Captain Jonalyn Dabokyag. Una-una, yung inspiration ko na pumasok sa Philippine National Police, yung meron pa sa akong pinsan na sa PNP siya. So, sabi ko mag-apply ako sa Bikutan, pero dinala niya ako sa Special Action Force na gusto daw niyang na maging katulad ko siya kasi pagkatapos kasi niyang pumasok sa PNPA, nung graduate sila, pumunta siya sa Special Action Force. So, doon niya ako pinapasok doon sa Special Action Force. Okay. More follow-up question naman. Ano po yung pinagkaiba po ng Special Action Force sa PNP? Sa Special Action Force, bali po mas the same naman sila ng goal, pero yung Special Action Force, mas rigid po kasi yung training doon. So, kumbaga sa mga lalaki, kung pupunta sila ng bundok, pupunta ka rin ng bundok. So, talagang mas bakbakan yung ginagawa niyo, madam. Na-try ko rin, naranasan kong lumangoy ng 1 mile. Wow! 1 mile pa. Isa yun sa isang training ng Special Action Force. Araw-araw tatakbo ka ng 10 kilometers para lumakas yung katawan mo. Uminom ng tubig na 1.5 kada gabi. Ayun. Grabe ang endurance pala. You do not want to mess with madam. Pwede na tayo mag-triathlon. Oo, may pambato na sa triathlon. Meron kaming ganun, 10K every umaga, ganun. Nakaka-proud kasi syempre bilang babae in this field, in your field, grabe yung ginagawa ninyo. Sobrang rigid pa nga. Kung ano yung training ng lalaki, ganun sin sa babae. Kung meron silang backpack. Kasi sa training po namin doon sa Special Action Force, meron kaming rucksack
buhangin po Ay, yun. grabe. Habang tumatakbo, meron kang buhangin sa likod. Meron kang naka-sling na Armalite. Ayun. Mahaba. Talagang Kailangan mong bangkas talaga. on the field talaga, parang yung nasa real field yung ginagawa ninyo Yes, na pa. ano. And how about naman si Ma'am Lavella? What inspired you? What inspired Actually, you? nung pumasok ako sa PNP, I have already a kids, no? At 21, meron na akong anak. So, medyo napaaga yung pagiging nanay ko bago ako naging I feel career you. woman. So, yun yung naging inspiration ko para makapasok sa PNP. Sila yung mga anak ko. Actually, yun po talaga. Very well said. And syempre, you want to be an example para sa kanila. Oo. How about naman po, was there a moment na sinabi ninyo sa inyong mga sarili na kaya ko pala talaga to? Bilang kasi, hindi lang bilang polis, bilang babae, bilang nanay, kakayanin mo lahat. Kahit na anong mangyari, kailangan ikaw yung matibay. I believe kasi sa pamilya, kala natin kasi tatay yung matibay, nanay pala. Kasi I am from my family background, nanay ko yung naging matibay, siya yung naging idol ko. So, yun yung naging perception ko na yung nanay talagang strong ang personality niya. Kaya siguro naging ganun ako. Saging medyo strong yung personality ko. Very well said. And Iyakin pero strong personality. okay lang po yan. Here you go, madam. There's nothing to be ashamed of. Ready ako, Ready. di ba? Diba? Ganyan. Ganyan ka-strong si madam. There's nothing to be ashamed of when it comes sa ating mga emotional side. Siyempre, we are all human, mapababae, mapalalaki. But we feel the heaviness of your experience. Lalo't yun nga, grabe yung trabaho ninyo. Tapos iba yung stress and yung responsibility na dala-dala nyo on your shoulders. And you having inspiration sa inyong mga anak really keeps you going forward. Yeah, thank you so much po. How about naman po kayo, Ma'am Jonalyn? Ano po yung masasabi nyong was there a moment na nasabi nyo na, ay, kaya ko pala talaga ito? Oo naman, yung sa bilang babae kasi kailangan maging matatag, matapang para sa pamilya. Yung ibigay mo yung gusto mong ibigay lalo sa mga anak mo. Gusto mo silang maging, pagdating ng araw is, ano ba yung tawag doon? Yung magandang buhay nga maibibigay mo sa kanila. So, lahat ng struggles kailangan mo kakayanin. Totoo. Sa ating mga babae, dito dumadating yung when the time comes, wala ka ng ibang choice talaga kundi maging strong. Kailangan mo maging matatag. Oo, kailangan mo maging matatag. Wala kasi, syempre, even the situation calls na, even though medyo, we are on the feminine side, kaya kailangan natin i-bring out yung inner force natin to go through life. Andyan yung kahit gusto mong umiyak, pero tinatago mo yung iyak mo dahil ayaw mong makita ng mga anak mo na umiyak. Thank you so much. And thank you for sharing it. Ayan. Yes, at syempre nabanggit niyo na rin po kanina, no, sabi ni Ma'am Adolfo kanina po na yung mga kababaihan daw is malakas din talaga sila compared sa lalaki. Sabi nga nila na lalaki daw po yung laging naglilid. Pero as a woman po, ano po yung strength na ma-offer niyo bilang isang babae sa PNP Force? Ayun, yung pagiging resilient mo, yung compassionate, yung madali kang, sa babae kasi parang approachable ba, madali kang kausapin. Pag lalaki kasi parang yung iba natatakot sila dahil lalaki. Pero pag sa babae, compassionate sila na asikasuhin yung, example, yung community, yung katulad namin na minsan nagkakandak ng peaceful activities, mas madaling kausap yung babae minsan. Oo, totoo nga po. Now, you have that compassionate aura. Yung parang diba, uy, punta tayo kay madam, hindi tayo kukulong niyan. Biro lang, guys. Hindi po tayo kukulong ng pulis unless na may ginawa tayong illegal. Remember that. Ayan. Ayan, si ma'am naman po. Ayan, si Ma'am Lavella. Ano yung strength ng babae na nakakatulong sa kapulisan para sa inyo? So, yung follow up ko lang din yung sa sinabi ni Ma'am, no? So, bukod sa pagiging compassionate, yung pagiging flexibility namin. Kasi yun na yung una kong sinabi kanina, no? Bakit, no? Katulad nga nung sinabi ko na una, kahit saan pwede kami. Kasi sa training namin, dun na kami binilt eh.
kasama na namin yung mga lalaki. Siguro pahinga lang namin pag first day, second day ng regla. Yun lang yung nagiging excuse namin. Pero aside from that, lahat no ng takbo, lahat ng ginagawa din namin katulad sa lalaki. At bukod nga doon, pag nasa field na kami nga yung pampronta no. Kung ang lalaki pang-arrest, Pang-brusko sila, oo. Kami naman yung pangharap, no? Kaya kayo negotiator muna Oo, kayo. kami yung ganun. magni-negotiate muna yung pampatwitams ba? So para at least Face card. Oo, Face card sila mga. ganun yung ginagawa namin para at least kahit paano mabalance yung sa public kung ano yung nakikita ng tao kasi kala nila palagi galito ang pulis. Kami naman yung pangharap na malambot din pala, kind din pala ang mga Human pulis. pa rin ang mga pulis. So kami yung pangpronta doon. Kaya yung 10% para kami. I love it. Yung mga angels pa rin tayo. And women give that compassionate energy na nako-complement dun sa authoritative and masculine side ng PNP. Thank you so much po sa pagiging flexible. Ayan. Compassionate po ng mga. Siyempre po bilang policewoman din po, madami din po kayong mga proud moments. Ano po yung pinaka masasabi niyong naging proud po kayo sa nagawa niyong yan? Yung mga hindi nyo makakalimutan moments, ma'am. Sa akin, yung sabi ko ngayon sa training sa SAP, sabi ko, mahirap pero nakaya ko naman na tapusin lalo na yung sinasabi nilang komando. Kasi 1 taon po yung training namin sa komando. So, 1 taon pag takbo sa sa daan ay nakaya ko naman yun. Sabi ko kasi nung una, parang hindi ko kaya yung pagkukomando kasi lahat ng lalaki malakas. Pero sa training naman is habang tumatagal lumalakas ka. So, ang isa pang yan is yung faith mo kay God na Lord, tulungan mo ako para matapos ko ito. Parang ganun. Totoo yun naman. Sabi nga nila, di ba, kapag there is something that you can't do, kasi lahat naman po na pag-aaralan. Kagaya din sabi naman, pag nagde-training tayo, lumalakas tayo. Si Ma'am, po, Pag nasa survival mode ka na talaga, nasa baba ka na talagang wala kang gagawin kundi umangat. Yun lang yun, wala nang iba. Kahit sa ating mga nanay, no, kahit na pagod na tayo, kahit na siguro may nararamdaman tayo sa katawan, kailangan natin kabangan. Yun yung nakikita ko na wala tayong kundi magdasal na lang siguro kay Lord na tulungan tayo at i-guide tayo lagi at bigyan tayo ng strength every day na labanan lahat kung ano man yung mga temptation, kung ano man yung mga problema na kinakaharap natin with our child. Kasi ako, nagiging struggle ko ngayon talaga yung pagpapalaki din ng anak. Katulad ng mga ibang kapulisan natin na kami mga babae, no? Ang hirap sa amin na magbigay ng time sa mga bata. 3 anak ko and sa awa naman ng Diyos kahit paano nakapagpatapos na rin ako ng college, no? Wow. Then, senior high school, ang struggle ko talaga dahil 2 lalaki, yung wala silang father figure. Kasi I am solo parent also. So, wala akong magawa, kundi minsan, Ikaw both yung role. yes. Tapos, syempre, kahit paano, buti na lang, I have a family support din na morally and emotionally, pag nagde-drain ako, minsan nag-outburst ka na rin yung kumbaga sa sobrang pagod mo na, imagine, gigising ka ng 4 o'clock, asikasuhin mo na yung mga lahat, bago ka pumasok, tapos hanggang matutulog ka, iisipin mo pa rin, mamaya, ayan na naman yung kaso, katulad nga, no, investigator ka, it's 24 hours, 24/7 actually, no, na trabaho. Kahit minsan nakalib ka, pumapasok ka pa rin, ganun talaga So, yun yung oath namin na bilang public servant na, yun yung, kumbaga, dahil nga nung pumasok ako, yun yung parang wala na akong choice kundi kailangan yakapin ko na yung sistema, no? Yakapin ko na kung ano yung nandyan kasi ito yung mag-aano sa pamilya ko, ito yung magbibigay ng buhay para sa mga anak ko. And that naman kasi you're setting a good example to your sons na how yung pagiging malakas ba. Doesn't yun nga sa situation yun na absent yung father, at least ikaw mismo you are showing that role, yung pagiging authoritative at the same time being kind to them and compassionate.
salamat po again sa pagiging flexible ng ating mga kababaihan. And I'm sure marami yung nakakaranas nito sa ating sa pamilya natin, sa ating buhay. Sobra yung kailangan na pag-juggle pagdating sa responsibilities. And here we have these empowered women showing example of that dito napapanood natin right now. Next naman po, Yun. And just to know more din po kay Police Captain. Si Police Captain po ba, amusta naman po ang ating family? Ilan po kung meron tayong mga anak? Ngayon, meron akong 3 anak. So, masaya na ako ngayon kasi nalipat ako sa Olongapo. Dati po kasi, Malayo, ma'am. nasa SAF po ako. Lagi akong nalilipat. Dali ako ng Mindanao, Masbate. So, struggles ko yung kasama ko yung mga anak ko, malayo sila sa akin. So, walang iba kundi video call or cellphone lang communication namin. So, 2023, masaya ako kasi nalipat na ako at ngayon medyo kasama ko na yung mga anak ko. Although, dati is ang struggles ng pagiging pulis yung hindi mo sila nag-guide. Yung mahirap yung lagi kang sa trabaho tapos yung mga anak mo hindi mo alam kung ano ginagawa nila. Tapos parang pandemic that time. Medyo nag-iba yung yung ugali ng mga anak ko. Kasi hindi ko sila nakakasama ang sabi ko, kailangan gagawa ako ng paraan para makalipat ka sa mas malapit sa ganun. Kasi dati, Sorsogon, punta ko lang. Nung pandemic nasa Sorsogon ako. So, ayun, kahit pandemic, video call. Masaya na ngayon kasi syempre nag-guide ko na yung mga anak ko na medyo naging okay yung ugali nila. blessing na nandito yung guidance ninyo. Positive. Kaya yung magkakasama na po kayo. Ano naman po yung ginagawa niyong bonding as a family? Pang stress relief na rin Ayun. natin So, sa Monday to Friday may pasok kami. So, ang ginagawa ko tuwing Saturday, lalabas kami ng mga anak ko, kakain sa labas, mag-grocery, after ng grocery, kakain, or pupunta diyan sa Pampanga, mamasyal. Yung malapit lang ba na pwedeng makabalik agad. Ayun. Para asarap maging mama ni ma'am. Mamaampun po. Ayan. Talang lang. Grabe. And ito naman po, next question natin. Para sa inyo, what does it mean or ano yung ibig sabihin ng pagiging strong woman? In your own, what do you call this? Yung para sa inyo, ano yung ibig sabihin ng pagiging strong woman? So, Si Ma'am. para sa akin, siguro yung pagiging strong woman, dito ko lang to na-realize ang pagiging strong woman pala is when you have God with you. Yun siguro yun sa akin. Kasi kahit na gaano ka kalakas, kahit na iniisip mo, pride yun. Pero with God, with the guidance of the God, of our Jesus Christ, lahat kaya mo, mga impossible things kaya mo. Yun yung naging ko ngayon. Kahit na mahirap yung buhay, mahirap yung parent. Masisira. Babae talaga si Pam. Kapag iyak unang concern yung pilik mata. Masira yung kilay. Yung kilay, sayang yung make-up. Yun, so, yun lang. Dahil nga, actually ngayon ko lang talaga siya nakilala. Last year lang. So, I'm more happy and at peace. No? Mas malakas ako ngayon compare before. Kahit na mas maraming trabaho, pero feeling ko mas malakas ako ngayon. Yun yung po. God lang. Si God lang lagi talaga. Yun yung dahilan kung bakit I am very strong. Thank you so much. So para kay Ma'am Lovella, being a strong woman is having God always guiding with you. How about naman po si Ma'am Jonalyn? What does it mean? Ano ibig sabihin ng strong woman para sa inyo? Sa akin naman yung pagiging strong is yung lahat ng problema is nakakaya mo kahit nalalabanan mo siya na kahit andyan na yung namihina ka na, pero kailangan mong ipakita na matapag ka, kaya ko to, parang ganun. And syempre, andyan yung faith mo kay God din. Yung nasabi ni Lovella na sa lahat ng problema natin, idulog natin kay God para mas malampasan natin kung anong mga darating na struggles o problema sa ating buhay. Ayan. Maraming salamat po. And for our closing question, bago magtapos ang ating episode,
what is your message naman po para sa lahat-lahat ng kababaihan ngayong Women's Month? Para sa akin, sa lahat ng mga kababaihan, lahat ng problema natin na encounter natin sa buhay, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Magkakatatag at lahat naman ng may problema, may solusyon yan. Kung kaya ng mga lalaki, kaya din natin ng mga babae. Ganun. Yes, and si Ma'am naman po. Same thing din po kay Ma'am, no? So, sa mga kababaihan out there, lagi lang tayo have faith with our God na tulungan tayo sa araw-araw para maging mas malakas, lalo tayong maging para sa pamilya natin, para sa mga anak natin. Good luck. Maraming salamat muli. Palakpakan naman natin Police Captain Jonalyn and Police Master Sergeant Maria Lovella. Thank you so much po. And, ayan, shout out na po natin ang mga gusto nating i-shout out. Go! Siyempre, nais kong batiin muna ang aming bagong City Director, Police Colonel Dionisio S. Maniago Jr. Sir, at sa aking Chief Invest na si Police Lieutenant Colonel Kim Gamboa, Sir, and sa mga wapots ng Olongapo City, shout out sa inyo dyan. Happy Women's Month. At siyempre sa aking family, wish ko lang na maging ayos ang buhay hanggang sa pagtanda na. Ayun. Karagdagan po kay Ma'am na lang. Police Station 3 po, binabati ko po yung mga aming officers dyan. Mabalik po ako mamaya. Marami pa tayong trabaho. Thank you po. Ayan, maraming salamat. And, DJ Luna, ano naman ang mensahe mo sa lahat ng kababaihan ng women, ngayong Women's Month? Happy Women's Month po sa atin. Ayan, ito talaga tayo pagdating sa, we truly appreciate all of your answers and your presence right now sa Kasi nga, for the longest time, yung mga kababaihan, even in our history, is sobrang na-abuse. Marami yung parang minaliit. And right now, we are now given the space to be strong, to have a choice, to vote, and be ourselves. So, this is truly an empowering moment for all of us. Sa ating po mga nakikinig, may you all appreciate the women in your lives. So, bigyan na appreciate natin sila. Say, tell them things that, syempre, magpapakilig sa kanila if you have a partner. And of course, batiin natin ang ating mga mothers, sisters, mga daughters, sa lahat-lahat ng mga kababaihan sa inyong buhay, batiin natin sila. Appreciate them this Women's Month. And not just this Women's Month, dapat araw-araw. Muli, maraming salamat. That is it for our Off the Boot series, second episode para sa month ng March. Abangan kami next time, next April, for another Off the Boot series. May mga paano pa tayo dyan? Pahabol tayo, Luna? Wala. Ayan, so maraming salamat po muli for tuning in only here on 97.5 DWOKFM. Ito ang radyo ko. Thank you!